tinanggap ko, kaya inayat namin yung pastor. Kaya doon lang ako pumasa. Kaya I said to say, talaga nalungkot ko ako kapag kung hindi ko pinayaan na magkaroon ng manifestation ng physical na kailan ng ating katawan, sana natin kung paano nakasino pa natin kung sana yung mga bagay na naganap sa ating pinakagawa. Kaya siguro, wala naman talagang nais mangyari na gano'n ang magkagalapan sa ating pinakagawa sa talagang pati ako yung nalungkot. Naging baliw natin pastor Dan tayo kanina sa mga bagay na mini-level sabi ko, hindi ko inaasahan kapag naniniwala tayo, kilala mo at kilala din natin, magandang ang pinakita ng unang araw, pangalang araw, hindi ako manililit ako umasa na gulo kung nangyari. Kung tayo sa gano'n na nga nangyari, wala po tayong magagawa kundi ipas sa Diyos na lang. Sapagkat hindi naman natin nais nangyari. So, tuloy nga na ang Diyos ay mabiyaya sa atin. Sapagkat kanina ng umaga ay nalungkot ako lumabasa ko nung wala talagang gawain. So, hindi ko malaman kung ano, iwagan ko sa pastor ko. Sabi ko, ganito, wala nang gawain dahil lalo nga yung itong pagtitipulan natin. Nagkaroon ka ng conversation, sabi ko, kaya mo, tatawagan ko after naman, isang tayo, isang program. Tinawagan ko kanina mga ito, sabi ko, baka pwede. Kaya tayo ng buhay. Sabi niya, sige, kaya lang ika ay masama na lang muna. Nung sabi ko, masama ko masama na lang mo eh. Pwede ba ikaw na muna tumayo? Sabi ko, all the time, hindi tayo nakilala ko, yung pangasama ko nila. Basta kaya ko, walang problema. Sa paglilingkod sa Diyos, lahat ng bagay ay kinakapit. At ang Diyos ang pinakalan. Kaya, salamat tayo sa Panginoon, sapagkat nag-inspire din ako. Although wala akong mas lalong prepare, pero ang Diyos talaga ay mapagpala sapagkat before pa ba nangyari ito, meron tayong pinaghahanda kung tinatawag natin na Sunday, maghapon ng gawain. So, kung paano, nakapagpasa ako ng kaunti at katulong ng Panginoon, ito po yung aking ibabahagi sa inyo sa umagang dito. Kaya ito po yung pagparay ng ating mga Diyos, ito po yung babahagi ko sa inyo ay ano man ang outcome, sa Diyos po ako nagtitiwala, hindi po tayo maasahan ng lahat ng mga bagay ay nagkakalaki. Bakit? Sa lahat ng mga banal na sulubog upang mabayaan, nakinig ng kanyang sita. Ang lahat ng bagay ay nanganganap sa kalawang hati ng ating Panginoon. Kaya may isa pa, mga kapatid, samanin po ako tumayo. Isa po natin ating mananaktan sa chapter 7 na Matthew, chapter verse 24 hanggang gawin po. Sabaw? Walang mga ikaw po magluluto sa mga Chapter 7 ng Matthew, verse 24. talaga ito. Sige na, akala. Ayat ang bawat dumidinig, andyan po kayo. Ayat ang bawat dumidinig o dumidinig ng aking mga salita at ginagarat ang mga ito ay matulad sa isang taong matalino. Itinayo ang kanyang bahay sa ibabaw ng bato at lumagpat ang mga ulan at bumaha at uhip ang mga hangin at sinampas ang bahay na yaw at hindi nabagsak sapagkat natatayo sa ibabaw ng bato. At ang bawat dumidinig ng aking mga salitang ito at hindi ginagarat ang mga ito ay matutulad sa isang taong mangmang na itinayo ang kanyang bahay sa mga buhangin at lumagpak ang mga ulan at bumaha at humihip ang mga hangin at nampas ang bahay na iyon at kabagsak at kapinaglabot ang kanyang pagkabagsak. Ang Diyos ang bahala ng ganda at magluwag sa mga kapapalakin kanyang salita at imahin. Kayo una at imahin. Hindi ko po na munting diretso ang ating pausapan sa mga ito. At ito yung napapanahon, sa ating napanahonan, ang padarating or ang nakamig score. Hallelujah.
na nangyayari ay hindi masisira o kaya maayos. Pansinin po natin. Itong talata po ito ay nagbibigay lamang paalala sa atin. Sa ating mga buhay, sa ating pang-physical o kaya pang-material na ginagawa, halimbawa sa trabaho, kapag hindi ka marunong magmahal sa trabaho mo, hindi ka mariribular. Pagdating naman sa tahanan mo, kapag hindi ka naman masino, pakalat-kalat ka, madaling masira ang iyong bahay. Hindi sa anumang bagay na yun ay tatagal sa pamamagitan ng atmosphere ng iyong bahay ay napapadali ang buhay ng iyong bahay. Sabi niya sa probinsya noon, ang bahay para tumagal at tumibay, pinapausukan yung hapon. Alam mo saan nga galing yung pausok? Sa mga daon-daon ng kahoy. So, sabi ng mga matatanda noon, para daw tumibay ang bahay, at bukod sa tumibay ang bahay ay palayasin daw sa mga espiritu. Yung po ay kasabihan naman. At sa ating bansang Pilipinas, automatically umpisa na ang bagyo sa atin ay more or less 30 or 40 plus a year. Hindi ba nakakaalala ng tatulog bilang no? More or less 30 plus. 20 plus. So more or less 20 plus. Every day, every time na papasok tayo sa taon, binibilang na po yan ng ating mga scientists, ng ating mga nakaupo sa gobyerno, sapagkat pinaghahanda nila yan. Nung mga taon, mga lumipas, hindi pa masyadong moderno ang bagyo at ang mga tao ay nabubuhay sa bakalumang panahon, ay marami pong nadidisgrasya. Tulad na lang po ng bagyong Yolanda sa western sa Samar at Leyte. Nung parang po yun, siguro nag-apply mga 2013, no? 2013. Nung parang na yun, maraming warning. Lahat ng mga radio, television, nationwide sa buong Pilipinas, nagbibigay na ng babala na yung bagyong darating na yun ay talagang mapanganib. So, dahil sa ang mga tao doon, sa lugar na yun, ay veterano na. Hindi sila kinig sa sinasabi ng warning sa kanilang kakayanan, taon-taon na silang binabagyo. Tunay na naman talaga na hindi na sila takot sa bagyo. So, parang walang bahala, pinagbawalang bahala nila yung mga warning na yun. At nanghawakan sila sa kanilang sariling experience. Ewan na nangyari. Nung dumating ang araw, oras ng bagyo, nagulat ang mga tao. Sapagat napakahina lang naman talaga ng hangin. Wala, mahina, sisiw eh. Sabi ng mga taga roon, sisiw eh. Di, okay, sisiw, di kalmante sila. Biglang bumalik. Tapos biglang dumating yung marami tuloy. Ano nangyari? More or less napakarami tumatay. Otherwise, more or less may 1,000 yata ang namatay ron. Kung masyado maalala yung yung bilang yun. So, napansin po natin, kaya nangyari sa kanila yun sapagkat hindi sila naniwala sa warning at ang kanilang pinaniniwalaan ay ang kanilang sariling kakayanan. At kapag ang tao, sabi na banal na kasulatan, nagtitiwala sa kanyang sariling karunungan at kaalaman, ay walang pakundanan na magsasawan siya o kaya hindi siya magtatagumpay. Pero kapag ang tao ay nangahawakan sa salita ng Diyos, o kaya naniwala at sinusuban ang salita ng Diyos, kailanman ay hindi po yun magkakaroon ng hindrances at ang lahat ng kanilang ay magiging parang wala lang. Kung sabihin, naroon ang tagumpay. Napakahalaga na ang tao ay maniwala sa mga paalala, mga opinyon upang ang lahat ng nais mangyari o kaya ikatitibay na iyong kalalagayan o kaya palatuntunan ay magkaroon ng pagtatagumpay. So ano po nangyari sa Samar o kaya dun sa dalawang Waray province? Ano po nangyari? Napakarami pong waray. At ang sabi nila, more or less ay
50 feet ang tinaas ng tubig. Kasi meron pati yung barko na dala doon sa buhanginan. Nadala sa pampang at lampas pa doon sa puno ng nyug, yung taas ng tubig. At kung nakarating na kayo sa lugar na yun, kung mapapansin niyo po ba, kung nakarating na kayo sa lugar na yun, ng Tacloban, yan po yun eh, mababa tapos bundok sa likod. Yun lang ang nabibigay kong identification. Patag sa baba, tapos ang likodan nila ay bundok. So nang gumanon yung tubig, para silang ginuplete dun sa bahay sa lugar nila, gumanon yung tubig, tapos pag-awas out sila pumaba. Parang gumanon, no? Kung nakarating na po kayo doon, makikita niyo po talaga yung kalalagayan ng lugar na yun. Pero dahil kaya nangyari yun, isa ka doon sa hindi pagtitiwala. Karoon din po nangyari sa Undoy, Metro Manila. Undoy, Metro Manila. Sila, Brother Sel, lalo tingin ko, may nang experience po sa Undoy. Sapagat lugar nila yung isa sa center phase ng tinatawag natin na Marikina River. Karoon din po ng Undoy, ilang artista no? Ilang artista yung Kristen, nakalimutan ko na lang tayo na artista. Kristen Reyes, marami! Sumakay pa nga ng boat si Gutierrez na yun, si Richard Gutierrez, para hurin. At nangyari naman talaga. Tama-tama kasi no, kaya naman nila ginawa yun. May pelikula sila nun eh. Kaya ginawa nila yun. Ano po nangyari nun? Dahil po sa hindi rin pakikinig ng mga tao sa Metro Manila na magkakaroon ng ganong klaseng pagpapaan. At bukod sa ganong klaseng pagpapaan na nangyayari, first time din, nung time na yun, 2009 ba yun? First time din yun na nagkaroon tayo ng bagyo na ang ulan ay napakalakas. Inabutan nga ako noon eh, during the time. Nabutin nga ako yung isa. Napakalakas, 30 minutes lang, malakas na doon ang baha, malakas na. So first time din yun. Ibig ko sabihin, nagulat din ang gobyerno sa Metro Manila ng pangyayari yan. Kasi hindi sila nakapaghanda. Kaya napakahirap po talaga kapag nabubulaga tayo. Kapag nabulaga, napakahirap. Sa pag-drive tayo ng motorsiklo, yung palikod nito ako, alam mo, walang tao, kung yung club, biglang may narating. Kaya ako bisa, mas gusto ko sa gabi mag-drive. Kasi ang makakasalubong ko may ilaw eh. Makikita ko siya. Isa araw, napakahirap po talaga. Mahirap magtiwala. Kaya sabi nga, kaya nangyari yun, sapagat upang magkaroon ng leksyon. Sino magkaroon ng leksyon? Yung mga tao nakasaksi. Hindi yung namatay na. Sapagat wala na yun eh. Ang kanilang judgment ay kanilang tinanggap. So doon magkakaroon ng leksyon, yung tao nakasaksi at nabubuhay pa sa susunod na mga higran. Ano nangyari? Itong panahon natin. 4 na bagyo, sunod-sunod. At ang pinag-uli si Ulysses. Ano yan? Nawawa pong dito noon, yung bato. Kaya hindi nga natulaw yung bato, yung lahat ng panahon was out naman. Yung panahon sa amin. Hindi natulaw yung bato, pero lahat ng panahon was out. At nakikita ko talaga sa TV, talaga halos walang dahon natira. Napakalupit talaga yung bato. Pero ang kagandahan doon, mga kapatid, napakalakas ng bagyo ng Ulysses na duwa at bumuntas pa ang Damsor, Albarn, dumating pa rin sa Calabarzon, hanggang sa Mindoro, luwas ng Palawan. Ang kagandahan po mga kapatid, natuto na po tayo. Kaya kaunti lang namatay. Yung bagyo ngayon, natuto na tayo, natuto na ang Pilipino, at kaunti lang namatay. Kapag sinabi, nung opisyalis ng gobyerno, na huwag na kayong magtakal-takal pa sa inyong mga tahanan, lumingas na kayo, sumusunod na. At alam niyo ba kung ano yung sino-sino yung mga namatay? Yung buong nagpag-iwan at bumalik sa kanilang tahanan. Kaya napakahirap po talaga mga kapatid. Kapag ang tao ay hindi nakikinig sa warning. Ganun po ang nangyayari kapag ang tao i-ignore nila ang sinasabi ng tao mas nakaantas ang kaalaman sa kanila. Balik po tayo sa scripture. Parang po ni Moises, nung siya ay mag-utos na magkatay ng hayop at ipahid sa kanilang mga pinipin-pintiman. Sapagat may salot na natin. Ano po nangyari? Marami ang nagtuligsa at hindi nakinig. At marami din, at mga ilan din, nagritmarin sila, ang nakinig.
Sapat sa kanilang kaalaman at karunungan, bakit susundin namin ito si Moises? Kailan lang ito naging kailan lang ito nabalik sa aming pamilya bilang Hebrew? Dati to eh, Egypto to eh. Dati to eh, mamamatay tao to. Marami itong issue. Pero bakit namin siya pakikita? Sabi ng iba. Pero mayroon naman iba na nakinig na otherwise. Kaya mga kapatid, sometimes napakahirap mag-judge sa tao. Amen. Napakahirap. Ako, nabiblis ako sa tao at nakikita ko kapag nagbago at nakikita na ang pag-ibig ko sa Diyos. Kahit number 1 lang yan. Kahit wala siya sa highest peak sa aking pananaw. Sapat na yun. Sapat ang salvation ay nagsasimula sa 1. Hindi sa 0. So doon, pag nauno ka na, unti-unti na ang Diyos ay magdadagdag sa iyo ng kaalaman at karunungan. Hindi si ako, o si pastor, o si bangla. Ang Diyos. Kaya napakapalad natin, no? Meron tayo ito. Wala ka nang hahanapin. Although nung una ko mahawakan to, nalulungkot ako sapagat yung aking expectation dito ay malaki. Lumakit ako, nalulungkot ako. Nalulungkot ako. Sabi ko nga sa anak ko, si Dave sa Gabalon, walang kwenta. Sabi ko anak ko, bakit? Walang kwenta yun naman eh. So sabi niya, sa ganun pa man nakakapat, mataas yung expectation ko ng laman ito. Pero ganun pa man mga kapatid, sapat na ito, biyaya ito sa atin ng ating Diyos upang magamit natin sa ating pamumuhay at pangalaman. Ito na eh. Kung may kulang man, bahala ang Diyos magdagdag. Mayroon ka naman kaalaman, karunungan, bahala ang Diyos magpunta sa iyo. That's all. So ako po balik tayo sa pagtutuloy sa aking. Sino nga na ba naman na hindi nakakilala sa panahon ni Moises? At talagang galing sa gano'n. At sa ating panahon, sino ba ang mga nagpapastor at nangangaral ng Ebanghelyo na hindi galing sa gano'ng kalalagayan? Lahat galing doon. Sabat kung ikaw ay galing sa malinis na pamilya at walang ginagawang kasamaan, hindi ka tatawagin ng Diyos upang mangarap. Bakit? Mahina at maliit ang iyong magiging katulad. Ang nais ng Diyos ay malaki ang iyong patotoo upang makilala at mahayag sa mga tao kung ano ay yung buhay dati at kung ano ka na sa panahon nito. Diyan ako na-impress. Diyan ako laging mababa ang luha ko na. Sabi nga ng wife ko, laging tumutulo ay yung luha kapag ikaw na, sabi ko, pinipil ko kasi. Ibinubuhay ko kasi. Inahawakan ko kasi ang Ebanghelyo na aking pinapangarap. Pinagpupuyatan ko. Ipinagpipray ko kay Lord yan, kahit yan talata lamang na hindi ako malaglag sa aking pinapangarap. Amen. Sabi ko, kami rin kanina madaling araw, nag-uusap kami tungkol sa isang marriage and divorce. Sabi ko, maukat lang. Sabi ko, ang taas kasi ng expectation ang pananaw ng Diyos sa aming mga lalaki. Bakit? Sapagat kami kasi kailanman ay hindi nalaglag pa simula ng pag-ibig. Kayong mga babae ay napakahirap ang inyong kalalagayan. Pero dapat niyo na aminin na talagang gano'n ang inyong lagay. Sapat talagang hindi naman ibig sabihin na talaga yung sinasapwera ng Diyos subalit kayo ay dadaan sa tamang posisyon. Ano yun? Ang ulo mo ay yung asawang lalaki at ang ulo ng lalaki ang si Kristo at ang ulo ni Kristo. At kami, ang aming ginagawa ay hindi binibilang. Napakalaki ang aming biyaya kundi pagtigin ang pagmahal ng Diyos. Sapagat kami ay hindi nahulog sa pasimula ng kalalagayan. Sabi ko nga, pagdating sa marriage and divorce, maraming mga problema yan. Sa mga pag-aasawa, maraming problema yan. Maraming pribileyo ang lalaki. Pero ang babae ay pinakailangan magpasakop siya sa kanyang asawa upang makakuha siya ng first stages. Kapag may asawa. Kung wala ka ng asawa, kay Kristo ka magpapasakop at hindi sa inyong magulang. So tuloy po tayo. So mapapansin po natin mga kapatid, na kung titingnan natin lahat ng istorya ng Biblia, simula Genesis hanggang Revelation, back to the Gospel, mapapansin po natin mga kapatid, ang ating Panginoon Diyos ay di tumawag ng malis ng langit. Na walang kasalanan, what I meant to say, na hindi siya tumawag ng tao malinis, mabuting tao, sa paningin ng kanilang mga komunidad. Lahat, mayroong pinanggagalingan, mayroong mga bagay na kakulangan upang ang ating Panginoon Diyos ang magpupunta. Alam mo na,
Ano nangyari kay Moises? Ano nangyari sa hindi naniwala sa pabala at paalala niya ni Moises ng during the time? Nang maghati kami, nang dumating na yung espiritu ng paghatol, maraming humingi ng tulong kung Moises na nakita na marami na namamatay. Maraming humingi, pero huli na. Sapat ang salvation o paalala ni Moises ay hindi na nararapat pang balikan mo. So maraming namatay. At pati lahat, hindi lamang po ay natin yung Ehipto. Yung Ehipto talagang lahat ng bansang Ehipto, yung marami talagang mamatay na mga panganay. Pero ang pinag-uusapan po natin, dun sa mga komunidad ng mga Hebrews. Ibig sabihin, sa komunidad ng mga message believers, marami pong namatay. Bakit? Hindi po sila nakinig ng warning ng propeta sa kanilang kapanahonan. Sa pa po natin ito bagay. Ganoon din po kilo, kasi po natin kilo. Sa kanyang kayamanan at sa kanyang influensya sa gobyerno, alam mo bang ma-identify niya dalawang propeta na, dalawang angels na pinadala ng Diyos sa kanyang bayan? Na-identify niya eh. Pagpapasin natin, paano na-identify? Kasi tingnan mo yung Biblia, wala talaga magpapakita na na-identify kung paano na-identify ni Lot yung dalawang angel. Talagang mayroon siyang discernment, kaunawaan na bakit ibigay ng Diyos sa kanya upang makilala niya yung dalawang mensahero na kanya, na pinadala ng Diyos sa lugar niya. Hira mo? Sabi pa ni Lot narito, kasi masama ng panahon ng bayan niya. Narito ang aking anak na dalaga, dalawang anak na dalaga, na kailanman ay hindi nakakilala sa isang lalaki. Ito ang ibibigay ko sa inyo. Bahala na kayo. Hira mo? Hindi naman nakilala kung sino yung dalawang lalaki na yun. Wala ka naman mapapasa sa Biblia na talagang kilala niya. Hindi. Nagkaroon naman siya ng discernment na yun ay padala ng Diyos. Nagkaroon na siya ng discernment. Wala nang nagsabi. Wala nang mababasa. Before, sa talata yun, na may darating sa kay Lot, sa panahon na dalawang mission. Yes, kung dalawang angel. Dalawang angel. Wala. Pero na-discern niya, oh. Pero may pagpapalit ko yung dalawang dalaga, kaysa bisita mo na di mo naman kakilala. Napakataas mo ng kanyang discernment. Hallelujah. So, ano nangyari? Tinagyan. At ang gusto nilang hawakan o nakapili yung bisita na Lot. Hallelujah. Ayaw namin yan. Itong gusto namin. Hallelujah. Pero ano pa nangyari? Sabi nung dalawang sige pumasok ka na. Pumasok ka na dito. Sige pumasok ka na. Sinarin din mo. Tapos binulan ang lahat ng mga tao nagdanay sa kanyang lakas. Tapos inutusan na lumabas na ng tahanan at bumaro sa mundo at ang bilin ng dalawang ngel, huwag kayong hilingon sa inyong pinanggigil. Ano po nangyari sa asawa nito? Nanginayang siya. Nanginayang siya sa sanglibutan. Sa kayamanan nila sa sanglibutan, sa pagkatmiyo, at the time sa sugar na yun, si Lot. Ano nangyari? Nanginayang siya. Ano yung mga bagay na pinanghinayangan niya? Yung sosyalidad, yung mga kakayahan, yung mga awitin ng sanglibutan. Ayaw niya ng awitin ng dala-dala ng anghel. Nilo, gusto niya yung awitin sa sanglibutan. Nanarap ang magandang pakinggan sa kanyang tayo. Pagmamahal sa kanyang mga tinatanggi, ayaw iwanan. Yun ang liligo. Ano nangyari? Kasi hindi niya pakikinig sa warning ng dalawang anghel na padala ng Diyos sa panahon nila, siya po'y naging aswin. Mga kapatid, ano bang mayroon niya sa ating panahon? Ano bang pwede i-consider natin ang ating presenting pananampalataya sa nagdaan na pananampalataya sa panahon na yan sa Genesis? Malaki po mga kapatid. Saka pinapaalala naman na ang talata yun na ang bagay-bagay na ginagawa ng tao na hindi nila sinasabuhay sa linya ng salita ng Diyos, malaki po ito. Ano nangyari?
tinanggap ng asawa ni Lot ang kanyang judgment na naman. Sa ating po mga kapatid ng panahon, hallelujah, sagana po ang mensahe ng propeta sa atin. Napakasama. Kailangan lang po natin tingnan, basahin, lahat po tayo, meron na ito almost, meron na tayo lahat, basahin, tingnan at manalangin sa Diyos kung ano ang laman. Kasi baka matulad tayo sa iba, na nangihiram lamang ng talata, kinukonsider na yung talata yun, ay sila na. Maraming po yan sa Message Believers. Yung talata namin, o yung talata na sinabi ng ating mensahero sa ating kapunan, pupunin, tapos sasabihin, gagawin niya yun siya na yun. Siya na, parang ayaw, parang mag-ginawa. Hindi niya alam nang manghihiram na naman siya ng talata. Hindi mang ganyan. Ihiramin mo na yung talata eh. Tapos sabihin mo yun ha. Pag nanakaw mo yun eh. Ay, tanda po natin, marami ngayon sa mga karal, sa Message Believers, na yung talata ay kinukuha na nila. Pag kinuha mo yung talata, na binabasa mo sa mensahe ng ating mahal na propeta, kailangan yung talata yun ay hindi lalampas sa sukat niya. What I mean, yung talata yun ay busog, ano ka, hindi ka mapapasok, eksakto sa iyo. Hindi ka tatamaan, hindi ka babalikan. Sapagat eksakto, kaya mga kinuha akin yan, sapagat kasukat ko yan. Hindi luluwag, hindi sisigit. Pero maraming mananampalataya, maraming magagawa yan, na kukunin na yung talata yun, para lang sa iba, pero ayaw lang gamitin sa iyo. Amen. Marami po yan mga kapatid. Kahit saan natin dahil maging sa biblical termini, alisin natin ang mensahe ng propeta. Ganoon din, ang dami nangihiram ng talata. Pero talata na hinihiram nila na gagamitin sa kapwa nila, sa kanila hindi pwede gamitin. Hindi ko pwede. Sapagat tayo ang buhay na salita. Tayo na yun eh. Tayo na yun eh. Ano yun? Ika nga, noong una ang Diyos ay nakatawan, tao. So guys, ngayon po, siya po ay nakatawan tao sa pamagitan po ng ating Panginoon. Nasa katawan ng Diyos. Kaya hindi ako naniwala sa mga bagay-bagay na nanghihirapan ng talata. Kaya marami pong gumagawa. Pero tingnan niyo po ang buhay. Sabi ng ating mahal na propeta, kahit pag-speak yung tongues na yan, kahit magpagaling pa ng libo-libo tao yan, tingnan mo ang buhay. Right, amen. Eh syempre, hindi ko naman sinusukat yung mga kababayan at pamutol po, hindi ko po sinusukat yan. Hindi ko po sinusukat yan eh. Hindi ko po sila kinukondem sa kanilang mga. Wala po sila sa kanila para magkaroon sila ng pagsupit sa kaisipan na ayaw nilang gawin yung kababayan. Siguro na it has been, it's anyone who has really do more. Only one Lord. So ano po nangyari? Nakita. At sabi nga ng histories, kung babalik ka na para makikita pa rin sa lugar ngayon hanggang sa panahon ngayon na yung asawa ni Lot ay nalumpa sa haligi. Sumapansin natin na napakahalaga po talaga na ang tao ay naniniwala sa waki. Kaya ang mga tao ay hindi nakaligtas sa bagyo. Ano ba klaseng bagyo na kailan dinadanas, sapat yung iba ay nagkaroon na ng aral ng past. Kaya marami na nakaligtas. Apat na tao lang natin namatay sa UNC, di ba? Apat na tao lang, ito ang dami ng aral. Ngayon mga ngayon, ang gagayan, baha. Napansin po natin, bakit? Sapat na tuloy ba sila? Tayo po mga kapatid na sa ating buhay, bilang mananampalataya sa Panginoon. Nakita na po natin ang panahon ni Moises. Nakita po natin ang panahon ni Lot. At nakita rin po natin ang kaganapan sa Metro Manila. Pilipinas sa bagyo, literal na bagyo ni Maria. At napakarami po mga naman. Yung panahon ng gera sa World War II, kung ang Amerika ay nakinig lamang sa sinasabi ng paalala sa kanila, hindi sana tinalo ng Hapon ang bansang Amerika at maging tayo. Dahil hindi sila nakinig. Ang ginawa nila, tulad ng panahon ni Noah, na ando na si Noah, nagbibigay na ng paalala, 120 years na binigyan ng proyekto ng ating Diyos na gumawa ng arka, at sapagat may darating na pagbabaha, pagbubuo ng tubig, hindi po sila naniwala.
Unless na tulungan sana nila na sa paggawa si Noah ng arka, hindi, kinakantsawan pa eh. At patuloy sila sa paggawa ng mga bagay-bagay na hindi karapat-dapat sa salita sa mata ng Antichrist. Lagi nilang ginukot niya si Noah. Sapagkat kapag na-intercross nila si Noah, sasabihin Noah, ay kaya ako gumagawa ng barko sapagkat sinabi ng Diyos na magkakaroon ng pagbaha. Ano nga sinasabi ng mga tao? Paano magkakaroon ng ulan o pagbaha? Hindi kailanman sa istorya ng mundo, hindi pa nagkaroon ng ulan. Why? Sapagkat that time, ang Diyos ay dinidilig lamang ang mahalaman sa pamagitan ng pag-apaw ng tubig sa ilalim ng lupa. Walang ulan. So magaling si Noah, sapagkat during the time ay wala silang nakita tungkol sa magulan. Pero si Noah ay nakita na may darating na ulan sapagkat sinabi sa kanila Diyos. Pero lahat ng matatalino ng panahon na yun ni Noah, hindi nila nakita na may pagbaha na darating. Why? Sino naman maniniwala sila may ulan, hindi na nangyayari sa buhay. Diba? Walang pattern. Walang pagkukunan ng idea na magkakaroon ng ulan. That's why sinasabi ko nga kanina, sa dalawang bagyo, Undoy at saka Yolanda, nagkaroon ng aral ang gobyerno. Kaya nung dumating na masunod na magila, naging alert na sila, pero nagkaroon ng signal 5 sa mga hindi naman pwede. Dapat doon sa pag nanasa nila ng ang mga tao ay maligtas. So ano ba nangyari kay Noah? Wala, 120 years na aral si Noah. Every time na mabagpunta nila si Noah, sinabi ng Diyos, gumawa ako ng car. Bakit? Kasi umulan na. Lahat ng sumasalubong at nag-enter sa kanya, tinatawaran na siya. Patuloy sila sa paghiluman. Ang ginagawa nila ang nakaganda ng buhay nila. Kaya ito na. Nung parating na. Ano bang nakakalungkot noon? Nung pumasok na si Noe, nabuhay na sinabihan ng Diyos na pumasok na siya sa arka. Tinatanong siya kung anong palatandaan. Sabi niya kapag nagkulay pula na, o dugo na yung aking arka, darating na mula. Sabi niya mga tao na hindi mananampalataya, magkatay na tayo ng hayo. Pahira na natin ng pula, yung dugo yung arka. Kasi hindi na sila niniwala eh. So, gano'n nga. Nagkakay sila. Pininturahan nila ng dugo yung arka ni Noe. Sabi ng Panginoon, ang tao talaga, magigas. Sabi kita eh. Ano ginawa? Sabi rin ni Noe, ano? Nag-iisip na, ano? Kulay pula na yung yung arka ko Magre-ready na ako. Isara ko na lahat ng mga nanas. Pinagabihan mo. Mga kapatid, alam na natin ang lahat ng history. Ano nga nangyari? Lahat ng hindi mananampalataya ay namatay. Lahat ng hindi naniwala kay Noah ay namatay. Sa ating pong kapanahon bilang Kristiyano sa atin. Ang ating Panginoon Diyos ay nagpadala na ng mga aral. Pablo, hanggang sa ulit ako ng bilang manunga. Pansinin po natin mga kapatid. Sa first ages, hanggang 6th church, sa pangalan na iglesia, si Jesus ay nasa loob. Pero pagdating po sa iglesia, sa ating pong panahon, sa Laodicea, siya po ay nasa loob. Ano po ba't nangyari? Although na Laodicea is people's wife, tutandaan po natin, anong uri mayroon yung tao? Sila po yung mga malahinga. Yung po ang kanilang buhay. Dahil sa kanilang buhay, hindi na po nila kailangan si Jesus. Kaya pinalayas nila si Jesus sa kanilang simbahan. At dahil pinalayas nila si Jesus sa simbahan, Jesus na nasa loob. Eh sabi ni Jesus kung sinong sumama sa akin, pagtawag ko, ito naman. Mga kapatid, nangyari po sa atin yan, please fine. Pinalayas tayo. Ano ba kayo? Di ba kayo nagigising? Hallelujah. Pinalayas tayo. Ano ba tingin na sa atin? Walang kwenta? Hallelujah po yun ang Panginoon Diyos. Pinalayas tayo. Sino pinalayas? Hindi lamang ako, hindi lamang tayo. Ilan tayo? Marami tayo. 2 or 3 in my name, gather in my name, I am here in the midst. Amen. Ano ka?
nahihilo, palayasin mo yung iglesia ng ating Panginoon. Mga kapatid, huwag po kayong magulat. Amen. Sapagat ang bagay-bagay na nagaganap para sa atin. Alisin natin ang mga maalam sa ating isipan. Ang tingnan natin ang mga bagay-bagay na nagaganap sa atin. Yun ang pinakamahalaga. Ang lahat ng mga ambitions, lahat ng mga kaisipan ay ayon sa Diyos, may naman yan. Yun ang pinakamahalaga sa ating kung ano. Ang salita ng Diyos ang mangyayari sa atin. Napakalapit na po ang almost 2,000 years na, panahon pa ni Pablo sinasabi na may rapture, Isa Rodriga, chapter 96, that's 65 AD. Sinasabi na ng Apostol Pablo, how come ngayon, 2020 na tayo? Nag-aabang tayo ng rapture. Marami na namatay. Marami na nagsasabi na sila na kay Kristo. Tayo ngayon na nasa huling kapanahon. Hallelujah. Lahat ng sinasabi ay ating tinitingnan. Lahat ng mapaalala ng misayero, ng bawat kapanahonan, tinitingnan natin. Maging sa panahon natin, tinitingnan natin ang outcome ng misahe ng ating mga kapatid. Sabi nga na Branham Tabernacle, or Voice of God, I mean to say, sabi nila, there are no big organization. Big organization with the authority of the prophet. Mayroon naman organization with the authority of 66. Our organization is good once na ikaw ay nasa ilay ng ating Panginoon. Sapagat organized means nagkakaisa. Kaya nagkakayo ng organization, nag-organize, nagkakaisa kayo eh. Nagkakaisa din na sa libutan. Pero tayo ay nag-organize in the name of the Lord. Hindi sa pangalan ng tao o sa pangalan ng Panginoon. May pagkakaiba po yan. Kaya, maghawakan tayo. Huwag tayong liliyon, huwag tayong magibagay o mag-entertain sa mga bagay na makapagpapay-stop sa ating paglalakbay. Tandaan po natin, very near soon na narating na. Kaya, ilakad natin, ilagay natin ang ating buhay nakasasalubong sa ating Panginoon. Sapagat kung hindi natin ilalagay ang ating buhay, nakasasalubong tayo sa ating Panginoon, marami pa tayong i-entertain sa ating buhay. Sa pagtulog na lang, kapag marami kang iniisip, sa pagtulog mo, sa paghiga mo sa higaan, hindi ka makaantukin, mga kapatid. Sinisigurado ko sa iyo. Sa pagtulog mo, kapag ang isip mo ay hinalis mo sa mga ilagay mo sa mga bagay na gagawin mo bukas, automatic hindi ka matulog. Hindi ka matutulog ngayon. Pero pag inisip mo ang lahat ng kaligayahan, kasayahan, laulog ng Diyos ang iyong inisip, pagsalubong sa Diyos, hallelujah. Pagtulog mo na alas 11, gising ka na alas 5, ang lakas ng katawan mo, hallelujah. Amen. Ilagay natin ang isip natin sa mga bagay-bagay. Huwag sa mga bagay-bagay na makapag-aantala o baka may iwanan tayo. Amen. Wala po tayong bagay-bagay na dapat tingnan. Ito na ho. Ito ay hindi na po ito magiging excuses kung bakit hindi ka nakasama sa lahat. Hawak mo na ito. Dito po ay pinapakita kung gaano ang tinig ng ating mahal na propeta sa huling tapunan. Kanyang mga experiences, kanyang mga benefits na ginawa mula sa Diyos. And dito po ay makikita. Tapos hindi mo babasahin, makikinig ka na lang o manunod ka na lang teleserye, mag-aano ka na lang sa cellphone mo ng mga music na mga ganda. Ay, magaganda talaga yung music na yan. Pero may music po tayo. Mayroon ibigay na awitin o music ang ating Diyos sa ating kapanahon. Yung po ang ating pagyamanin. Huwag yung anong awitin na dinuklas na ng masang libutan. Maganda, hindi ko sinasabi, di ba? Maganda yan eh. Pero mas lalong gaganda yung minsan yung awitin, salita ng ating Panginoon na binigay para sa atin. Mayroon po tayong sariling awitin, mayroon po tayong sariling pagkain, mayroon po tayong Espiritu ng Diyos na pinagkaroon sa atin, ipagkatan po yung huwag pa. Mga kapatid, may paparating na oras. Ano yun? Ano yung paparating na oras? Paparating na po yung oras upang tayo ahon kukunin ng ating Panginoon. Type ng Acts chapter 2, 1 and 4, nung dumating ang indwelling sa mga apostol. Hangin din yun. May hangin. Hangin din. Kaya mayroon pong hangin na paparating. At napakalakas po ng hangin. Bakit? Sapagat yung hangin kong darating sa atin upang tayo iangat sa mundo ito, hallelujah, ay napakalakas. Kaya lang, tayo lamang na nakatayo, nakalagay sa tamang panahon, tamang panahon,
ang kailangan ng pagkakataon na makasama. Kaya ilagay po natin yan. Basta po ako ng boss. Kahit isa lang. Ay, isa ko dalawang coach lang. 64. Kung 1964, Luba Jerry. Number 3. Nasa natin. Hindi mo bakal pa ako nila kung masyadong ano to. Masalan tayo. Nag-ahamo. 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 So, di na po ako magbabasa kasi nag-ahamo nga ako. Isa ko sa pinanong, isa sa witness yung tablet ko ito nag-ahang kasi may inang po yung ganyang power. Nag-ahangin kasi kumakuha. Kaya, sisa na po kaya. So, I do believe, mga kapatid, ang ating pong inabangan na pag-unos na parating Dami sa taas. ang touching sa ating mga Taas. kaya sabi ko, ay, hindi po sabihin ng touching. Ibig po Sira sabihin ba yan, yung pinto? aagawin po tayo sa panahon po ito, dalagitin parang aagilan dinagit upang tayo po ay huwag mapahamak sa panahon na darating. Sa pagkatapos po ng catching away o rapture, the word na catching away, that's an English term. Rapture po ay yan, Hebrews or Greek. Hindi ko alam sa dalawa yan. Upang tayo po ay huwag nang lumanas ng malaking kahirapan. Yung kahirapan mo manananas ng tao na may iwan sa mundo to, sabi ng ating mahal na prophet, kailanman ay hindi pa nangyari. Yung dakilang kahirapan na may iwan after the rapture, sabi ng ating mahal na propeta, kailanman ay hindi pa nangyari. Oh, nung araw hindi umulan sa panahon ni Noah, nang dumating yung nung dumating ang panahon sa ulan na dumating, unexpected po nila yan. So sabi po ng ating mahal na prophet, hindi pa kailan nangyari ang kahirapan na kanilang dadarasin. Kaya maglasa po sana tayo na sa pagpaparating na unos nito at tayo po makasama. Sapat ito, kung unos po kasi parating na ito, hindi po ito makakapinsala sa atin, kung dito po ito, kailangan po natin itong tayo makakapit sa lahat. Marami po akong bilanggit na unos o bagyo, pero itong unos na darating po ito, kailangan po natin ito makakapit. Sapat kailangan po natin makasunod sa atin. Sa palagay po ito, tayo para sa atin. Good story for us. Kaya wala po tayo pwedeng gawin, tumutok, i-concentrate ang ating isip sa isip ng ating Diyos. Kung oras ng trabaho, hindi magtrabaho. Pero pag oras na wala kang ginagawa, spend your life in God. Magmuni-muni ka. Yang mismo, di ba rin tulala ka sa drama ng bahay mo, hindi ka naman nagdadaro. Napakabito ng Diyos. Sa yung padalang pagkain ng mga propeta. Kung dumating ang rapture 1965 o kaya 1970, hindi po tayo nakasama. Dito tayo, pero napakabuti ng Diyos. Hindi pa pala fail, hindi pa pala puno yung tawag natin na isla na yun, hindi pa po dumating ang ating Diyos. Sabi nga ni Prophet Brown, it must be 1977. Hindi po dumating. Kaya ginawa natin pa Diyos, kinuha siya ng 1965. My mind, it's against the will. Yung 1977, parang scriptural practice ni Moses. Kaya kinakailangan siyang kunin. Kasi pag hindi siya kinuha ng, mangyari yung 77 yun, mas lalaking kung darating ang balit sa buong mundo na magiging false prophet siya. Kaya kinuha na. That's my, yun lang aking pagmuni-muni sa mensahe ng propeta since ng mga bagay-bagay. Yun po ang kanyang outcome. Pero ibig kong sabihin na sa pangyayari po yun ay nagpapatuloy lang ako. Ngunit atin mong titignan. Sabi niya, it is not the Lord, it is I. It is not the Lord, it's I. I think the Lord will come this coming in not that's it. Si Moises naman, sabi ni Moises, sabi ng Panginoon, pumunta ka sa bato. May nakita ka ba ito doon? Itutok mo yung tungkod at ikaw humingi ng tubig. Speaking. Ano ang ginawa ni Moises?
Hindi na siya nag-speed, hindi na ito na siya galit eh. Ang mga propeta po, mga kapatid ng ating Panginoon, mahina po sa temperance. Ganito po yun. Mahirap po kausapin niya. Yan pong attitude ng mga propeta na ginagamit ng Diyos sa rawat niya. Bakit? Yung po talagang kanilang kalikasan. Pag tinignan yung pong istorya ng lahat ng may buhay na ginamit ng ating Panginoon. Wala pong others pa nga kung gusto po natin magagali din yung identity. Kaya kung meron dito na gano'n ang kanyang opisina, magagalit din po yan. Pero tandaan po natin, hindi po nagsasalita ng salita ng tao. Kaya sinasabi, mga kapatid, I think it's my time now to stop. At least 1 hour na. So, salamat sa Diyos kasi tumigil ang ulan. Sana kanina hindi ako maghahawa. Sabi ko, ulan, iksiyan ko na lang. So, salamat sa Panginoon. Hindi na po inayuntulad ng Wednesday. Mamasa rin preaching ng Wednesday. Pero dahil napansin ko, kakaunti lang kami. At saka medyo lalamig yung pagkain. Kaya it takes 20 minutes na lang yung aking exhortation. So, salamat sa Panginoon. Kaya po ang ating panahon ngayon. At ito na po ang ating pag-aalala. Baka gumalo yung tubig sa ating loob. Kaya huwag tayong babalikan, magulingahan sila. Step lang sa loob. Manalangin. Kung ayaw natin manalangin. Medyo nagsasawa ka na sa panalangin, magbasa ka ng pisayang propeta. Pag nagsawa ka na sa pisayang propeta, pagbabasa kasi masakit sa mata, adi, may songbooks naman eh. Manalangin. Bawit tayo na lang ulitin. Pagkatapos pag nagsawa, kumain ka na kasi gutom ka na. Hallelujah. So, mga kapatid, hallelujah. Sa umagang ito, thank you Lord. Naway, nagkaroon tayo ng kaunting pag-gising at karagdagang kaalaman mula sa ating Panginoon Diyos. Ito ang ating maging puhunan sa masusunod pang araw na ating pagsasama sa ulo na ito na punong-puno ng sakripisyo. Kaya, Marisan? Marisan?